Madami nagsasabi, naku si Amy Marcos nag-post, ang bitter-bitter naman. Oh, eto daw ho, mga kababayan. Ito daw ho, o yan. Statement of Senator Amy R. Marcos on the release of Ambassador Marcus Lacanilao. Sabi niya dito, mga boss chief amo sir, Abril Gis, 2025, no? Taong 2025. Sabi niya dito, Ambassador Marcus Lacanilao has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statement on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Nag-contempt din pala sila eh. Tuloy ko. As expected, eto ano natin to mga kababayan. Yung part na to, yung binibilugan ko, pumokus ho tayo dyan. Kasi may sinabi dyan si Amy Marcos. As expected, Senator o Senate President Chis Escudero refused, tignan nyo yan mga bossing refuse to sign the contempt order. No po, hindi pinirmahan daw. Refused to sign the contempt order, kaya hindi na contempt. Just like he refused to sign the subpoenas, no? This time, he went even further. He ordered Lacanilao's release in spite of the ambassador blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. This isn't just disappointing, it's dangerous, no? Baka naman wala talagang makitang ka-contempt. Napipilitan lang kayo o pinipilit nyo lang na may ma-contempt doon sa grupo nila. Di ba? Ayan tuloy. Ayaw sa iyo manang Amy ni Ma'am Helen Pagia. Mark, basta pipili kami ng karapat-dapat na maging senador. Karamihan mga bago, yung mga alam sa batas. Correct ko yan. Sabi ni Shiro Kansaki, injustice kasi yung pag-contempt ni Calvo. Si Bato ba ang nag-contempt dito kay Lacanilao? Mainit na ulo niya si Bato de la Rosa eh. Pero kapag ang kausap na si SOJ, nakayuk-ayuk lang si Bato eh. Ganito po. Ang daming explanation bago magsalita si Bato de la Rosa eh. No? Alam niya hindi niya kakayanin kasi si SOJ. This isn't just disappointing. It's dangerous when the Senate's authority is ignored this openly. No? What the point of investigation? What's the point of truth? We're setting a terrible precedent and it won't be the last, sabi dito. Ngayon, may sagot dyan si Chis Escudero, mga kababayan. Ang sabi niya dyan, mga boss chief amo, sir, no? Lahat ng miyembro, all members of Senate are fully aware, lahat ng miyembro, kasama si Amy Marcos, kasama si Bato de la Rosa, si Bungo, si Robin Padilla, hindi lang natin alam kung naintindihan ni Robin Padilla. All members of the Senate are fully aware that under the rules of the Senate, the power of a committee chairperson to order the arrest or detention of any resource person cited in contempt is subject to the approval of the Senate President, which is si Chis Escudero nga po, mga kababayan. No? This safeguard exists to ensure that the power of the Senate are exercised fraudulently with due regards for the right of all and not wielded for personal or political ended. Baka ganyan po talaga. Kung tayo nga mga kababayan, simpleng mamamayan, ramdam natin kung ano po ang dahilan nung hearing na yon. Di ba? Kung tayo simpleng mamamayan, kita natin, amuin natin kung para saan yung hearing na yon yan pa kaya Senate President, mga kababayan. Sinisigurado niya na walang lalapastangan. Hindi ka magko-contempt dahil galit ka lang doon sa tao. Hindi ka magko-contempt o hindi mo ilalagay yan sa detention
Kasi kaaway nyo yan. Sinisigurado ho, mga kababayan, na maging patas. Di ho ba? Lalo na sila Bato de la Rosa. Mga kababayan, nakita mo yung ngit-ngit at galit nila? Nag-aalimpuyo kay General Torre. Di ba, Angeli Star? Naku, nandito na naman si Angeli Star. Kung saan ko nakikita to si Angeli Star eh. Shoutout sa iyo, madam. Sabi ni Rowena Marsan, official. Aba, ayun, heart lang. Buti nga, pinagalitan siya ni Escudero. Susunod po natin na topic yan. Tuloy ko. For reason unknown, Senator Amy Marcos appears to have disregarded these long-standing rules or conveniently forgotten. No? That the approval of the Senate President is not automatic nor ministerial. Pinag-aaralan ho, mga kababayan. Para ano? Para maging patas. Alam na hindi yung personal na galit nyo kasi yan, kaya nyo kinontempt eh. Hindi magkaganon. Hindi magkakaroon ng tarnisyo, mga bossing, ang Senado at mananatili na patas sa mata ng sambayan ng Pilipino. Ito, yung naka-highlight sa ilalim, mga bossing. For the record, kaya ko po sabi sa inyo, mga kababayan, natandaan nyo po itong sinabi ni Senadora Amy Marcos. No? As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order. Refuse sinabi niya. Pero sagot ni Chis, for the record, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Marcos Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. O, paano yan, Amy? Lalong mapapaisip ang sambayan ng Pilipino sa iyo nito. Diba? Sabi ni Nick, tumangday. Sabi ni, ano ba yan? Option? Ano ba yan? Option o opinion ko sa hearing, sumakit lang ang bangs ko sa mga senators. Ikot-ikot, clear na clear. Si Robin Best Drama at si Bongo. Sabi ni Jordan G, away na to. Susubaybayan natin yan, mga kababayan. Hindi ko sila pwedeng dahil galit kami dito, dahil ganyan, ganito, contempt ka. Mismong si Robin Padilla, sinasabi? Kung si dating Pangulong Duterte lang ang nagsabi nito eh. Kinontempt na kita eh. At may sinabi pa si Robin Padilla, hindi ko lang naisama dito. Ano sabi? Yung mga supporter daw po ni Pangulong Bongbong Marcos, gustong ipakontempt sila General Torre.